Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Jed Kusain, maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang Balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na Happy Isabelang Balita noong mga nakaraang linggo. Mga katutubong Sama Badjao at Sama Bangingi ng lungsod, sa wakas ay nakatanggap na ng pabahay mula sa NHA. Libu-libong mga residente ng lungsod ng Isabela nakatanggap ng tig-1,000 piso mula sa AICS program ng DSWD. Mga piling kababaihan sa lungsod sumailalim sa isang orientation at nakatanggap pa ng mga tulong pangkabuhayan. Mga mag-aaral at ang kanilang mga magulang naging emosyonal sa ginanap na bisita eskwela kung bakit alamin. Higit sa 80 school heads, kaisa sa pagpapatupad ng Bawal Bastos Ordinance sa lungsod ng Isabela. Pamahalaang lungsod ng Isabela dumalo sa ginanap na Zampen Agri-Industrial Summit, Civil Service Month celebration ng LGU Isabela City, nagtapos sa isang gabi ng parangal. Mga bagong kaganapan sa barangay, alamin sa ating Bayon Patrol. Para sa Good News Happy Isabela, Basilan kung saan kabilang lamang ang Isabela City, kinilala bilang 9th most competitive province sa buong Pilipinas. Sertipiko ng proyektong pabahay na nakalaan para sa mga katutubong Sama Badjao at Sama Bangingi sa Malamawi Island ng Isabela City, formal nang inabot sa mga benepisyaryo. Yan ang Happy Isabelang Balita ni Shane Suwaling. Abot langit ang ngiti ng mga katutubong Sama Badjao at Sama Bangingi. Nung sa wakas ay napasakamay na nila ang sertipikong nagpapatunay na sila na nga ang magmamay-ari ng proyektong pabahay handog ng NHA. Ang nasabing sertipiko ay inabot mismo ni Punong Lungsod si Tijalia Turabin Hataman kasama si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman. Ang proyektong pabahay ay may kabuuang 300 units handog para sa mga katutubo ng lungsod, kung saan 3 barangay ang makakatanggap nito. Kabilang na ang Barangay Diki, Carbon at Tampalan. Noong ika-4 ng Oktubre, una nang ibinahagi ng pamahalaang lungsod ang mga pabahay sa Barangay Diki at Carbon. Aasahan din ang pamamahagi ng mga pabahay sa Barangay Tampalan sa susunod na mga araw. Ayon kay Punong Lungsod Turabin Hataman, hindi basta-basta ang pagpili ng mga benepisyaryo dahil dumaan umano ito sa matindi at maayos na proseso. Dagdag pa niya, ang nasabing turnover ceremony ay bahagi at nagsisilbing opening ng IP Month celebration sa lungsod ng Isabela ngayong taon. Nagkataon talaga or sinadya talaga natin kasi tinurn over ng NHA sa atin last month, no, from NHA to the city. So sabi natin, since ngayon nga yung IP month, tinaon na rin talaga natin siya for October. So parang yun po yung naging opening? Yes, oo. Kasi ngayon, today yung lilipat na talaga sila sa mga bahay nila. Paano naman po yung naging proseso sa pagpili ng mga beneficiaries po? Talagang ni-require natin, no, na kasi para sa IP ito, Sama Bangingi, Badjao, and Yakan, although kukunti lang yung Yakan sa Malamawi. Talagang in-involve natin ang IPMRs natin sa mga barangay, sila ang pina-identify natin, and then after they submitted, ang nag-verify nito, magkasama po ang IPMR, ang CT at ang NCIP at ang NHA. So after nung initial na pag-review doon sa list na sinadmit sa mga barangays, nag-validation din tayo. For this month, marami tayong nakapila ng mga activities, no, for them. Pero beyond that, especially dito sa mga inilipat nating mga para sa housing natin, we're planning na unang-una tulungan sila sa livelihood nila, pangalawa turuan sila doon sa solid waste management, no, lalo na nasa coastal sila. And then sa nutrition, no, i-enroll natin sila sa nutrition programs natin.
Emotional naman sa sobrang tuwa si Aling Alsaida dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng disente at sariling bahay. Sobra tud mama, las kuyag tud pangatayan ko. Tapos kawan kami luma, pangarap kami ka mga anak ko. Tapos anya Tuhan maase, yan na si Mildada. Pag-asa kami may basilan. Ang proyektong pabahay para sa mga katutubo ay naging posible dahil sa inisyatiba ni Basilan Long District Representative Mujib Hataman. Siniguro nito na mapondohan ang nasabing proyekto. Una, alam natin na marami tayong mga kababayan na talagang naghihikaos, lalong-lalo na yung mga kapatid nating sa Mabadyaw. So maraming nagkukulang sa pabahay. Maliit na nga ang bahay nila pero alam natin halos 2 o 3 pamilya sa loob ng isang bahay. So ito yung dahilan bakit natin nakiusap tayo sa NHA na dapat ilagay sa budget nila ang pagkakaroon ng pondo na 60 million, actually 20 million kada barangay for 100 houses. Bilang suporta sa nasabing seremonya, dumalo sina OIC NHA Zamboanga District Office, Attorney John Louis Rebollos at Ethnographic Commissioner for Northern and Western Mindanao, Attorney Pinky Grace Pareha, Shane Sualing, Balitang Happy, Isabela. Libu-libong mga residente ng lungsod ng Isabela nakatanggap ng tig-1,000 piso mula sa AICS program ng DSWD. Ang detalye ni Matthew Sanson. Libo-libong mga residente ng lungsod ng Isabela ang nakatanggap ng financial assistance mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang payout ng nasabing relief assistance ay personal na pinangunahan ni Deputy Minority Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman sa iba't ibang barangay sa lungsod kasama ang mga kawani ng DSWD Isabela City AICS program. Isang programa to ng DSWD ang ibig sabihin nito, assistance to individual in crisis situation. Ito yung mga pinakamahirap na ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Ito yung prioridad sa programa na ito. Alam naman natin, actually isang programa to ng national government at tayo tumutulong lang na maghanap ng pondo na ito. Kumbaga sa taong ito meron tayong nahanap na 46 million. So 46,000 na katao yon. So binibigyan ng 1,000, lalong-lalo na yung mahirap sa pinakamahirap natin mga kababayan, sila yung prioridad dahil para at least maibsan yung mga paghihirap nila kahit konti. So kada taon to ginagawa ng pamahalaan ng DSWD at tulong ng ating opisina at city government ng Isabela. Well, ang tinitiyak natin, kada budget hearing, tinitiyak natin na magkakaroon ng pondo sa pamamagitan ng programang ito ang mga kababayan natin dito sa Basilan. Actually, hindi lang ho ito Isabela City, kung hindi buong Basilan ito. So, 46,000 natin is buong Basilan. Yung ilang munisipyo ay nabigyan na natin. So, ang susunod ay Isabela City, Maluso, pati bayan ng Sumisip. Naging posible ito sa pamamagitan ng congressional funding mula sa tanggapan ni Representative Hataman. Dumalo rin sa pamamahagi ng assistance si Basilan District 1 Board Member Ahmed Ib Jalib Hataman. Sa pagtukoy ng mga benepisyaryo, masusing pagtatasa ang isinagawa ng City Social Welfare and Development Office kung saan 14,000 ng mga residente ang naging kwalipikadong makakatanggap ng tig 1,000 piso bawat isa sa buong lungsod ng Isabela. First time ko po nakatanggap ngayon ng ayuda galing po sa gobyerno. So, since na-receive ko po yung perang galing po sa gobyerno, lalo na po sa ating City Government of Isabela. So nagpapasalamat po ako dahil po dito ay at least nakakatulong din po ito sa pang-araw-araw. Matthew Sanson, Balitang Hap, Isabela. Mga piling kababaihan sa lungsod, sumailalim sa isang orientation at nakatanggap pa ng mga tulong pangkabuhayan. Yan ang tinutukan ni Patrina Turabin. Tinatayang nagkakahalaga ng 700,000 pesos ang inilaang sponsorship grant ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, katuwang ang Nagdilaab Foundation Incorporation para sa mga piling kababaihang benepisyaryo ng Women Enterprise in the Bangsamoro Web Accelerator noong ika-29 ng Setyembre sa lungsod ng Isabela. Ang gawad na ito ay naging posible sa pamamagitan ng suporta ng The Asia Foundation sa ilalim ng Accelerate Women's Entrepreneurship
for Peace and Prosperity in Mindanao. Mula Hunyo 2022 hanggang Nobyembre 2023, sinuportahan ng NFI ang Accelerate sa pagsasagawa ng mga pagsasanay at pagpaplano ng negosyo na idinisenyo upang suportahan ang humigit kumulang 350 na kababaihan sa paglungsad at pagpapalago ng mga negosyo. Ang Women Enterprise in the Bangsamoro Web Accelerator ay magbubukas ng mga oportunidad para sa Women Accelerate na makukuha ng suporta sa pagsisimula o pagpapatuloy ng mga negosyo. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga serbisyo ukol sa pagpapalago ng negosyo at seed capital para sa mga kababaihang negosyante. Mga mag-aaral sa lungsod ng Isabela at ang kanilang mga magulang naging emosyonal sa ginanap na bisita eskwela. Bakit kaya? Alamin natin sa ulat ni Christine Lim. Hindi lang napuno ng kasiyahan, napuno rin ng mga aral at naging emosyonal ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang sa naganap na bisita eskwela noong ika-26 ng Setyembre sa Basilan National High School. Ang nasabing pagbisita na may temang Promoting Student Awareness of Government and Public Service ay ginanap alinsunod sa pagdiriwang ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary na inorganisa sa pamamagitan ng City Human Resource Management Office at City Information Office ng Pamahalaang Lungsod ng Isabela, katuwang ang Department of Education Isabela City Schools Division. Sa isang nakakaantig na kilos, nagkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bulaklak, tsokolate at taos-pusong mga liham. Ipinakita ng segment na ito ang matinding pagpapahalaga at pagmamahal ng mga mag-aaral sa dedikasyon ng kanilang mga magulang sa serbisyo publiko. Itinampok sa kaganapan ang isang interactive talk show at isang open forum kung saan nagkaroon ng pagkakataon ang mga mag-aaral at mga magulang na magtanong tungkol sa Civil Service Commission. Ang segment na pang-edukasyon na ito ay nagbigay ng mga kabatiran sa papel ng Civil Service Commission at ang kaugnayan nito sa pampublikong serbisyo. Nag-uumapaw naman sa saya ang mga magulang, guro at mag-aaral sa ginanap na Barangay Namin Show, Laro ng Lahi Edition bilang bahagi ng afternoon session. Ang nasabing laro ay naging posible sa pakikipagtulungan sa Isa TV production ng Pamahalaang Lungsod. Sa kaparehong okasyon, formal na ring inabot ni Mayor City Jalia Turabin Hataman ang mga kagamitan sa video production studio ng Basilan National High School na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Ang mga kagamitan sa studio na ito ay gagamitin para sa paggawa ng mga audio-visual na material na pangangailangan para sa mga mag-aaral at guro ng nasabing paaralan. This is actually very useful para sa mga video presentations ng aming mga guro. So, hindi lang ito para sa BNHS production team, but ito ay para sa buong Basilan National High School teaching and non-teaching staff dahil kapag may kailangan kaming mga shoots para sa mga different programs namin, so nandito na may mga kasangkapan at mga kagamitan na kaming magagamit. So thank you talaga City Government of Isabela City led by our very beautiful and hardworking Mayor City Jalia Turabin Hataman. So maraming salamat po, Mayor. Higit sa 80 school heads kaisa sa pagpapatupad ng Bawal Bastos Ordinance sa lungsod ng Isabela. Yan ang balitang tinutukan ni Keith Galos. Higit sa 80 guro at pinuno mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan at mga institusyon ng pagsasanay sa Isabela City ang nakibahagi sa pagsulong ng Bawal ang Bastos sa lungsod ng Isabela Safe Spaces Campaign sa pamamagitan ng oryentasyon sa Ordinance No. 22-687 o the Bawal Bastos Ordinance ng Isabela City noong ika-28 ng Setyembre sa Isawad Function Hall. Ang nasabing oryentasyon ay pinasimulan ng City Information Office at GAD Unit ng Pamahalaang Lungsod. Sa kanyang mensahe, binigyang diin si I.O. Menrian Lim ang kahalagahan ng kanilang kontribusyon sa ibinabahaging responsibilidad ng pagtataguyod ng ligtas na lugar para sa lahat. So with the discussion of the RA 11313, it is expected that the teachers and non-teaching staff of the school will avoid violating this act through their more careful actions.
It is also expected that teachers will be integrating this app in their class discussions as part of the information dissemination. As observed, there are many violations that are being incurred by the student. Ang mga kalahok ay inihanda sa pamamagitan ng mabilis na pagsusuri sa iba't ibang konsepto ng gender and development na sinundan ng masusing pagtalakay sa pagiging sensitibo ng kasarian, kabilang ang mga social influencer na inihatid ni Jeanette Rojas ng God Unit. Ang sesyon ay sinundan ng workshop sa pag-aaral ng problema kung saan ang mga issue sa kasarian ay tinukoy at ipinakita ng mga kalahok pati na rin ang mga sanhi, kahihinatnan at mga proposed activities para sa mga solusyon. Samantala, nagbigay ng inspirasyong mensahe si Chairperson ng SP Committee on Women, Children and Family Affairs at Committee on Gender and Development Councilor Karel Anjaiza sa Kalawul ukol sa kahalagahan ng mabuting pamamahala sa kunlaran. Ako bilang mambabatas, ang ordinansa ay mananatiling papel kapag hindi po ito kinuwento sa komunidad. Kaya nga po nandito tayong lahat. Kaya po nagpapasalamat kami dahil hindi nyo po binaliwala yung pag-imbita namin sa inyo. At sana, no, hindi lang matatapos dito or hindi lang hanggang dito yung maririnig nyo tungkol sa bawal bastos. Sana ikwento nyo rin sa mga kapatid nyo, sa mga asawa nyo, no, lalo-lalo sa mga katrabaho nyo, mga kaibigan nyo, na meron na po tayong bawal bastos ordinance. Tinalakay din ng may akta ng bawal bastos ordinance ng Isabela City ang mahalagang probisyon ng batas. Kanya rin tinugunan ng mga katanungan tungkol sa mga tampok at pagpapatupad nito. Isang malalim na diskusyon naman ang ibinahagi ni Isabela City Legal Officer Attorney Adslan Imran ukol sa gender-based sexual harassment kaugnay sa mga educational and training institutions. Ipinaliwanag niya ang mga kaakibat na responsibilidad at pananagutan ng mga school heads at iba pang pinuno sa nasabing sitwasyon. Ibinahagi ni Police Corporal Fatima Salisa ang mga datos ukol sa gender-based sexual harassment sa lungsod. Kabilang sa mga highlights ng programa ang paglunsad at pag-turnover ng Anti-Sexual Harassment Hotline sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at pamamahagi ng mga poster ng bawal bastos. Bukod dito, isa rin sa mga highlights ang paglagda ng bawat kalahok sa kanilang pangako sa pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin hindi lamang bilang katuwang ng pamahalang lungsod, ngunit bilang mga Isabelenyong namumuno at kaisa sa pagpapatupad ng kaligtasan para sa lahat. Kailangan po pagdating ko po sa aming school, i-orient ko muna po yung anong nalaman ko dito doon sa mga co-teachers ko so that sila rin pwede i-disseminate yung ano ang natutuhan ko dito sa orientation nito na bawal bastos sa lungsod ng Isabela City. Actually, itong ano pa to, bago ito dito sa Isabela City. Pero kung atin itong gagawin as ano pa to, i-orient natin lahat ng tao dito sa Isabela City, it will be na lahat siguro sasang-ayon dito sa ordinance na ito. And therefore, magiging smooth na ang ating komunidad na makakaroon tayo ng walang bastusan dito sa Isabela City. In that way, siguro kailangan more on dissemination po sa mga tao. Kabilang sa mga nagbigay ng mensahe ng suporta ang pangako ay ang DepEd Isabela City Chief Education Supervisor Eduardo Gulang at iba pang mga piling school heads at principals sa lungsod ng Isabela. Keith Galos, Balitang Happy Isabela. Nakibahagi ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor City Jalia Turabin Hataman sa Zamboanga Peninsula Agri-Industrial Summit noong ika-29 ng Setyembre sa Zamboanga City. Ang iba pang detalye ni Christine Manuel. Ang kaganapan ay inorganisa ng Department of Agriculture Region 9 sa pakikipagtulungan ng Mindanao Development Authority at ng Regional Development Council 9 na pinamumunuan ng Chairperson at Zamboanga City Mayor na si John Dalipe. Nilalayo nitong tukuyin ang mga issue at alalahanin na kinakaharap ng mga industriya ng agri-fishery sa reyon at magrekomenda ng mga aksyon, patakaran para sa panandali ang katamtamang termino at pangmatagalang pagpapatupad. Layunin din itong tukuyin ang posibleng sustainable large-scale agri-fishery production sa Reyon 9, kabilang ang mga serbisyong pangsuporta tulad ng kuryente at tubig at ang secure ng mga pangako
mula sa parehong gobyerno at pribadong sektor sa pagpapatupad ng mga inirerekomendang aksyon. Matatandaan na ang pagtaguyod ni Mayor Turabin Hataman para sa muling pagpapasigla ng sektor ng agrikultura ng Isabela City ay umantong sa kauna-unahang Agriculture Summit ng lungsod noong Mayo 30 na sumasalamin sa pangako ng administrasyon na gawing mahalagang bahagi ang agrikultura sa pagbuo ng isang lokal na ekonomiya tungo sa maunlad na buhay para sa lahat ng Isabelenyo. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Alinsunod sa pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Civil Service Commission, nagsagawa ng Gabi ng Parangal ang pamahalaang lungsod ng Isabela. Ang detalye ni Ana Sahibil. Nagtapos sa isang gabi ng parangal ang Civil Service Month Celebration ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Human Resource Management Office noong ika-28 ng Setyembre sa Civic Center, Bunuangan, kung saan ipinagdiriwang ang mga nagawa at tagumpay ng mga empleyadong Isabelenyo. Ang Loyalty Awards na personal na ipinagkaloob ni Mayor Turabin Hataman ay isang patunay ng hindi natitinag na pangako at dedikasyon ng mga taong nagbigay ng higit sa 3 dekada ng kanilang buhay sa paglilingkod sa lungsod. Bilang karagdagan, nagbigay siya ng pugay sa mga nagre-retirong empleyado na kinilala ang kanilang makabuluhang kontribusyon sa lungsod. Isa ho itong pasasalamat sa inyo, isa ho itong pagkilala sa nagawa natin, nagawa ninyo. Siyempre, we do this every year, no? Kaya kahit isang gabi lang sa loob ng 365 days, sineselebrate natin ang ating mga sarili. Siyempre ho doon sa mga pinarangalan natin na 30 years hanggang 41 years of service. At yun hong mga magre-retire or nag-retire ngayong taon na ito, ang amin hong taus-pusong pasasalamat sa inyong serbisyo. Ang Happy Isabela Awards of Excellence at Special Awards ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kahusayan at pagbabago sa serbisyo publiko. Sa nasabing kaganapan, may mga nakakabighaning intermission performances na sinundan ng inaabangang raffle draw. Isang on-the-spot na paghahanap para sa Happy Isabela Employees of the Night ang naganap na may 3 kategorya: Best Dress, Most Photogenic at Crowd's Favorite. Ang Gabi ng Parangal event ay tumatayo bilang isang pagkakataong kilalanin ang mga mahuhusay na empleyado ng pamahalang lungsod na kinikilalang mga bayani rin ng lungsod ng Isabela. Ana Sahibil, Balitang Happy Isabela. Sa aktibong pagtutok ng mga barangay information officers ng 45 barangay sa lungsod ng Isabela, mas napapadali ang pagbibigay ng mga impormasyon sa kanilang mga komunidad. Narito ang Bayon Patrol ni Kabayon Joey Castillo. Sa Barangay Sunrise, nagsagawa ng Barangay Outreach Program noong ika-21 ng Setyembre ang Public Attorney's Office o ang PAO. Sa pamumuno ni Attorney Waldemar B. Johasan, layunin ng programang ito na ipalaganap sa mga residente ang serbisyong hatid ng PAO. Ang mga serbisyong ito ay libre at walang bayad tulad ng paggawa ng affidavit, pagpipirma sa mga affidavit o dokumento, pagbibigay ng payo at ang paghawak ng mga kaso sa korte. At yan ang latest sa ating Bayon Patrol, Joey Castillo sa inyong kabayon para sa Balitang Happy Isabela. Para naman sa Good News Happy Isabela, Basilan kung saan kabilang lamang ang Isabela City kinilala bilang 9th most competitive province sa buong Pilipinas. Sa loob ng 2 magkasunod na taon na natili sa top 10 ng most competitive provinces sa buong Pilipinas ang Basilan na kinabibilangan lamang ng Isabela City. Kasalukuyang ika-53 na most competitive component city sa 114 na lungsod sa Pilipinas. Kung matatandaan, may kabuuang 82 probinsya ang niraranggo ng Cities and Municipalities Competitive Index ng Department of Trade and Industry noong 2023. Ang Basilan, BARM, ay kasalukuyang ika-77 sa buong bansa. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ng iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli ako si Jed Kusain
At ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.